GG! Hello again, everyone. So here, we will have the design of members for shear. So itong particular part na to ng steel design, kapag tayo magde-design ng members for shear, typically sa mga beams, kasi yun naman ang common na subjected talaga sa matataas na shear. Okay? Yung mga beams na yon, hindi naman talaga usually nagpe-fail dahil sa shear. Kasi nga steel yan, di ba? So rupture kasi ang kailangan natin sa steel para mag-fail sa shear. Maputol. And medyo mahirap na magawa yun sa beam. Usually, nagpe-fail na siya sa yielding most of the time before niya pa ma-reach yung maximum strength niya sa shear. So laging nauuna si yielding kasi nga subjected talaga sa matataas na bending yung beam. So with that, kapag nagde-design tayo ng members ng beam, ang ginagawa mo ganito. I-design mo siya para sa bending. Then kapag okay na, napili mo na yung shape, okay? Then mag-a-analysis ka ulit kasi i-check mo kung yung shape na napili mo is actually safe talaga. So ganito yung diskarte, magde-design ka using bending. So may napili kang shape, then analyze. So kapag safe siya sa bending, i-double check mo naman if safe din siya sa shear. Ay, yun lang yung diskarte. So for this one, hindi na tayo mag-solve ng example problem, but I will give you an idea kung paano siya ina-apply. Madali naman tong i-gets kasi self-explanatory yung NSCP natin. So ganito. Meron tayong dalawang methods para makalculate yung shear strengths and they are presented below. So yung design shear strength natin sa ASD and sa LRFD is this one. Okay, this two pala. Yeah. And dahil shear yan, and for all provisions in this section, gagamit tayo ng 0.9 sa LRFD and 1.67 sa ASD. So, ang reason kung bakit 0.9 ang ginamit kahit na shear yan is for yung ating steel member naman kasi is hindi naman talaga mapuputol. Kumbaga, ini-expect natin na matibay. Okay? Matibay yung ating member for shear. So that, inassume na natin na okay lang na yielding. Kasi nga, nag-yield naman talaga muna yung beam before siya mag-fail siya shear. So once nag-fail na siya, nag-yield na siya, malamang sa malamang, na-imagine mo ba yung nangyayari? Kapag kumbaga sa beam na to, before pa siya mag-fail sa shear, mag-yield muna siya. Yun kasi ang nangyayari sa steel, di ba? Naalala mo ba? Sa stress strain diagram, before niya ma-reach yung rupture, mag-yield muna siya. So kapag nag-yield na siya, malamang sa malamang, nandun na siya sa LTB, na-reach na yung failure sa beam. So anyways, okay? So nominal shear strength natin, ganito lang yung gagawin mo. Kunin mo yung Fy, yung E sub W, and C sub B. Para sa nominal shear strength, ayun, check mo muna. Pero kasi parehas naman eh. Unstiffened and stiffened. So this is your formula. Okay, ano yung A sub W? Area ng web. Yung C sub B, ito po yun. Okay? Yan, C sub B. Para yan sa webs of rolled eye-shaped members. Para naman sa web of all others, so marami yan, ito naman yung formula for C sub B. Okay, so hahanapin na lang natin yung mga bagay-bagay. So yung EFY, alam nyo na yan. Ano yung K sub B? This one, ito yan. For unsteepened webs, that is 1.2. Okay, 5 naman for the stem of T-shapes. And for stiffened webs, that is this formula. So, marami talaga yung pasikot-sikot. But, as you can see, lahat yan ay self-explanatory. So, babasahin mo, iintindihin mo yung nakalagay doon. Okay? Actually, ito na yung step eh. Talagang binigay na sa atin. Okay? So, ang diskarte mo lang, kapag okay na si beam, i-check mo lang siya kung safe siya kay shear. Most often, okay, magsi-safe yan. But still, since designer ka, i-check mo pa rin.
Okay? So, isasama nyo yan sa lahat ng design nyo ng beams. Yung shear. Just like how you do it kapag nasa RCD kayo. Okay. Next is yung deflection. So, kapag nag-design tayo ng beam, di ba, chinek mo yung sa shear, after nun, isi-check mo naman siya para sa deflection. So, lahat ng yan, after mo nang ma-design yung beam. So, gagamitin mo na lang tong shear and deflection sa analysis. So, mag-design ka muna, shear, then deflection. So, dapat, okay, kung safe yung beam mo, dapat siya din ay serviceable. So, alam nyo na yung serviceable, di ba? Yung hindi ka magkaka-experience ng discomfort kapag nakikita mo yung structure. So, paano natin nasabi yan na yung deflection related sa serviceable? Kapag grabe yung deflect ng beam mo, di ba magiging obvious na yun sa mata ng mga tao? And kapag na-observe nila sa building yun, matatakot sila, di ba? So, para maging serviceable yung beam, dapat pasok siya sa deflection limit. So, kapag ang beam natin is meron ng excessive deflection, kailangan mong ayusin yung design mo. Okay. So, for common case of simply supported, uniformly loaded beam, so sa TOS ninyo, sa Theory of Structures, familiar na tayo, na yung maximum vertical deflections for UDL is 5 over 384 WL raised to 4 over AI. EI. So, i-check mo yan. I-check mo lang. Okay? And then, meron kasi tayong table ng mga maximum, okay, yung limits for deflection. So, what you will be doing is to compare lang whether pasok siya doon sa mga limits na yon. So, hindi ko na alam kung nailagay ko siya dito. So, hindi ko na ilagay. So, here are some of those limits. Papakita ko lang. Okay. So, nandito ang ilan sa mga deflection limits. Meron nito sa NSCP, meron sa AISC. So, hahanapin nyo na lang kapag kailangan nyo na. So, hanapin nyo. Or, kung meron sa internet, which I believe meron, hanapin nyo na lang. So, tutulungan kayo niyan kapag magde-design kayo ng beam to check for the serviceability. So, kasama to sa design ninyo. I-check nyo siya para sa maximum deflection. So, kasama yan. Serviceable ba yung iyong beam? Okay? So, i-check ninyo. So, I guess that's it for the concept of shear and deflection. So, napakasimple lang naman talaga nito. So, wag niyo i-overthink kasi madali ito. Pahirapan lang kayo kapag hindi kayo marunong kumuha ng deflection. However, may panghugot tayo. Meron tayong formula for shear moments in deflection. So, kung hahanapin ninyo or i-check ninyo yung AISC, merong table dyan para sa shear moments in deflection. So, yung 2,181 pages, punta ka dun sa page 390, you know, nandun yan. Okay? So, kapag exam, kung naawa siguro ang instructor ninyo sa inyo, ibibigay niya yan. Okay? So, good for you kapag ibinigay. Kapag hindi, edi GG kayo. So, aralin nyo pa rin kung paano kumuha ng deflection. So, kailangan nyo yan. So, kapag nagde-design kayo, syempre, dahil meron naman kayong kodigo kapag nasa bahay lang or kapag nagde-design. So, puntahan nyo na lang to para hindi na kayo mag-solve. Hanapin nyo na lang kung saan pasok yung inyong design. Then, kunin nyo na yung maximum moment doon. Compare nyo na lang doon sa dito sa table na to. So, pwede nyo nang gamitin to. Kapag wala dito, i-erase nyo na lang kung ano yung applicable sa inyong particular structure. So, that's it. So, next time, magsasolve tayo ng example problem. So, this one. Just to get you an idea. Pero I believe, madali-madali na to sa inyo. Okay? So, thank you so much, class, for listening. See you next time. Hello again. So for this video, we will be giving an example about dun sa deflection. So this one is quite short kasi simple lang naman talaga to. We will just be having a walkthrough kung paano siya ginagawa. So itong bagay na to is like an analysis sa beams.
So, after mo ma-design yung beams, okay, although na-mention ko na to beforehand, so iti-test mo siya for shear, which is a formula-based. Okay, analysis lang ha. You don't have to design for shear. You just have to analyze to check kung safe siya sa shear. And then, check as well if it has, okay, pasok siya doon sa permissible live load deflection. So, bawal siya lumagpas dyan. Kasi nga, ayaw natin na mag-fail siya sa serviceability. So, for example, diba, meron tayong beam, and sabi dyan, kung ang maximum permissible live load deflection niya is L over 360, okay? Given itong load na nandito sa ating beam, siya ba ay satisfactory? So, straightforward talaga to. You have the permissible deflections, then you have the actual load, okay? Calculate mo lang yung deflection, compare mo doon sa L over 360, then you'll be fine. So, let's see how this works out. So, first and foremost, calculate muna natin kung ilan ba tong maximum na tinutukoy na permissible live load deflection na yan. So, as the formula gives, meron tayong L over 360. Right? So, ang maximum permissible live load deflection natin is L over 360. Okay? Wherein yung L na yan should be in inches. Okay? Inches. So, yung L natin is 30 foot. Yan yung length ng beam. Then, multiply natin sa 12 para maging inch. So, divide natin sa 360. So, this will yield us an answer of 30 times 12 divided by 360. So, 1. Okay? So, ito na yung maximum permissible live load deflection. So, 1.0 inch. Now, ang goal natin, so yung deflection or yung actual deflection ng beam natin should be less than 1 inch. Ganun lang kasimple yun. So, baka mag-overthink ka agad, matakot, okay, malungkot. Kapag ganito lang yung problem, ay ganito lang kasimple yung loading condition mo, madali lang hanapin ang deflection yan. But of course, kapag complicated na yung condition, you might have to solve for the deflection on your own using yung mga deflection formulas na naaral natin sa theory of structures. So, meron naman kasi tayong shortcut. So, in case lang na ayaw mo nun, i-try yung mahabang way, meron tayong shortcut. Okay? So, meron yan sa AISC manual. Makikita mo yan dun sa table 3-23. Okay? Nilagay ko na rin yung screenshot ng page kung nasaan siya. Nandun siya sa page 390 of 2001-81. So, check natin. So, titingnan lang natin ngayon dun sa chart or sa table kung aling type ng beam yung may ganitong mukha. Then, kunin natin kung ano yung maximum deflection ng beam na yon. Kasi naka-formula na yan. Kumbaga, na-derive na. So, ibig sabihin, kapag nandun na stable yung loading condition mo, na-derive na, then you do not have to solve for the deflection manually. Okay? Pero pag wala, di wala tayong choice. So, punta tayo dun sa table. So, here's the table. As you can see, so in table 3-23, dash ba yan? And shears, moments, and deflection. So, hindi lang deflections yung nandyan. Nandyan yung shear diagram, yung moment diagram, and yung mga shortcut na mga formula nila. So, as you can see here, itong number 1, simple beam uniformly distributed load, ito na yung sa example natin. Okay? So, makikita mo dito yung reaction, yung shear, moment, yung maximum at the center, yung moment at any point with distance x from the leftmost side, and then yung deflection at center. And as you can see here, yung deflection at the center is 5
yung UDL natin times the length raised to 4 over 384 AI. So sa board exam, it is suggested na sa ulado mo yung mga ganitong deflection formulas. Yung mga moment, yung maximum moment. Okay? Maganda yan kapag sa ulado mo. It saves you time. Pero kung strong ka naman sa fundamentals, you don't have to memorize. It just helps you save time. So anyways, ito na yun ha. Ito na yung kailangan natin. Pero i-walk through na rin natin kayo para dun sa iba pang klase ng loading conditions. So, if you have a simple beam, and then, ito yung loading condition, load increasingly uniformly to one end, then, nandito yung maximum nyo, M-max. Ayun. Okay? Deflection max. Ayun. So, ipakita pa natin yung iba. Merong ganito yung loading, yung triangle. Merong ganito. Okay, marami yan. Simple beam, ganito. Simple beam na ganito. Simple beam na may concentrated load. Yan. Concentrated load at any point. Ito yung the maximum deflection. So, mahaba na. I believe kapag ganito yung loading, mas okay na mag-solve ka na lang manually kaysa sa uluhin. But, ang kagandahan naman yan, kapag kayo ay nagde-design, sa mga capstone design projects ninyo, hindi nyo na kailangan mag-solve. Okay? So, what you can do, if you needed those values, this shear and moment diagram, you can just refer to this table and mention na, okay, according to this table for maximum deflection sa AISC. Okay, it will save you a lot of time kung aware kayo na may ganitong table. And to tell you, marami pang table dito sa manual na to. Ayan, no? Yan. So, marami yan. Hindi na natin mako-cover, of course, sa dami. So, kung kayo ay curious, you can explore. So, sige, pakita pa natin yung iba since we have the time. Alright? Ayan. Beam fixed at both ends. So, meron din. Kung sakaling fixed ang beam nyo, meron. Okay? Ayan. Fixed-ended ang beam, tapos may point load. Nandyan din yan. Yan ang maximum deflection at the center. Right? Saan pa ba? So, marami. Okay? Sobrang dami. And itong bandang ito, this one. Ito yung lumalabas sa board exam. Okay? Binibigay ito ng examiner natin to solve for moments. So, if ever na kailangan nyo, then maybe. Okay? You can use this one. So, ayun. Balik na tayo sa pagsasolve ng example. Okay. So, alam na natin ang maximum deflection para dito sa ating beam. So, lagyan na natin yung maximum deflection. Okay. Nung ating beam under this loading condition is given by the formula 5WL raised to 4 over 384 EI. Okay? So, substitute na lang natin. So, meron tayong live load na 550. Okay? So, kung kailangan mo lang in case yung dead load deflection, so yung 500 ang gagamitin, but since live load lang naman, yung pinapa-i-check, edi yung 550 ang gagamitin natin, di ba? So, 550. Hindi mo to gagawing LRFD or whatever, ha? So, as is ang gagamitin natin dito. Okay? Baka bigla ka mag-times ng 1.6 dyan. So, walang i-multiply na 1.6. So, naka-pound yan. Okay? 550 pound per feet ang ginamit nating unit. Pero dahil yung E and yung I natin, as you can remember, yung E na ginagamit natin ay naka-KSI. Diba? That's kilopounds. So, to be able to use this formula na walang hassle, ayusin na natin yung unit. So, naka-kilopound per foot na din yung load natin. Kilopounds. Then, yung length ay 30 raised to 4 over 384. Yung E natin ay 29,000. Okay? Then, yung ating inertia. So, anong inertia yan? Yung about X, syempre. Kung ano yung nagre-resist ng flexure. So, IX.
which is for this beam, yung W18 by 35, it is 510 inch raised to 4. So, if you use this one, ang magiging resulting unit niyan is naka-inch. And type natin sa calculator to see the answer. Okay pala, we forgot something. Naka-kilopound per foot tayo. Naka-kilopound per foot tayo sa taas. Itong 50, itong 30, naka-foot. Pero yung 29,510, naka-inch. So, magkakaproblema tayo sa units niyan. So, maybe, ayusin natin yung units natin. Okay? Yung 550 kilopound per foot, para ma-convert to inch yung foot, okay? Di ba? 1 foot is equal to 12 inch. So, di-divide natin sa, or i-multiply natin sa 1 over 12. Then, yung 30 times natin sa 12, bago natin erase sa 4. Okay? I hope that's clear. Then, ang answer dito, divided by 12 times 12 over 384 times 29,000 times 710. 0.678. So, 0.678 inch. So, as you can see, kung okay lang naman yung load mo, simple lang, at nasa table, mabilis lang yun, yung pag-check na to. So, kayo nang bahala, kapag nagda-design kayo, try nyo munang hanapin dun sa table. Kapag wala na, di dun kayo magmamanual gamit yung mga napag-aralan nyo pa, or napag-aralan nyo sa theory of structures. So, in conclusion, okay, ang beam natin ay satisfactory. Since 1.0 is greater than 0.678. So, pwede mong lagyan dito. Beam is satisfactory. Yun. Okay, so that's it for this one. Thank you so much. Hello again, everyone. So ngayon, atin nang pag-aaralan kung paano mag-design ng beams. So meron naman na tayong idea kung paano siya ginagawa. But today, mas bigyan lang natin ng konti pang emphasis para alam na natin kung paano siya gagawin. So, ang beam design, yan talaga yung process wherein pipili tayo ng shape na magkakaroon ng enough strength para ma-carry, of course, yung mga load na nakalagay dun sa beam. And also, kung ano bang shape yung marireach yung tinatawag nating serviceability requirements. So, sa beam, yung requirements na yan is tied directly dun sa deflection. So, ayaw naman natin na yung beam natin nag-deflect ng sobra kapag nalagyan na ng load kasi ang pangit na tingnan nun. Okay? Although mukha siyang safe, probably, pero sa mata ng mga tao, nakakatakot. So, kapag beam and strength ang gusto mong tingnan, di ba, flexure yan. Okay? Sa flexure talaga yung nag-govern kumpara dun sa shear. Okay? Si flexure, almost, okay? Sige, hindi na 100%, pero most of the time, lagi talaga siyang mas critical kaysa kay shear. So, yung mga structural designer natin, ang ginagawa nila, magde-design tayo sa flexure, and then, i-check na lang natin siya kay shear, as I've mentioned dati. So, ganito yung diskarte sa pagde-design. Ito yung process na pwede nyong sundin kapag nagde-design kayo. So, magka-calculate ka ng required moment strength. Diba? So, pwedeng nasa software, so may diretsong lalabas na moment strength doon, MU. Or kapag manual, syempre, yun yung moment na na-calculate mo by using the factored load. So, sa design na yan, ang pwede mong gawin is, wag mo munang i-assume or mag-assume ka muna na walang weight. Kasi 'di ba yung beam may self-weight yan? So, dapat kapag nagka-calculate ka ng moment strength or ng load, dapat kasama yung self-weight. Pero dahil nagde-design pa lang tayo, wala pa tayong weight nung beam. So, ang iba, ang ginagawa nila,
nagde-design sila pero walang beam weight. Kung ano lang yung nakapatong. Okay? Kung ano lang yung nakapatong na load, except doon or excluding yung beam weight, yun yung ginagamit nila to solve for the moment strength. So, pwede nyo gawin yon. Kasi usually, maliit lang naman. Di ba? Yung weight ng beam kumpara sa total load. Pero kung gusto nyo medyo mas nasa safer side kayo, kumbaga, pwede kayong mag-assume muna ng beam, lalo na kung gagamit kayo ng software, na sa tingin nyo yun yung magagamit nyo sa design. Okay? Then, then using that, MU na nakuha nyo by assuming yung load ng, or weight ng beam, edi yun na yung gamitin nyo sa pag-design. So, ganito yung mangyayari. Okay lang kung ang gagamitin mong moment strength, hindi mo na consider ang weight ng beam. Okay lang yon. Okay din, mas conservative, if nag-assume ka lang muna ng shape na gagamitin. Okay, sa tingin mo, halimbawa, ito yung shape, nasa gantong range. So, pili ka doon, ito yung weight niya. Isama mo na sa load. Then, may makukuha kang moment strength bago ka mag-design. Okay? Ang kagandahan ng latter, yung panghuli, at least, nasa safer side ka ba? Kumbaga. Although, maliit lang naman yung nadagdag na load. Okay? Pero if ever lang na ayaw mo ng hassle, pwede mong i-ignore initially. Initially. Okay? Ignore mo lang. Then, later on, di ba, nakapili ka na ng beam. Okay? Meron kang nakuha required moment strength, and then magsaselect ka na ng shape na nagsasatisfy nung strength requirement na nakuha mo dun kanina. Okay? So, may nakuha ka ng moment strength, pumili ka ng shape na kayang ma-reach or malampasan yung strength requirement na yon. So, merong dalawang ways para gawin yan. Una, mag-assume ka muna ng shape. Okay? Then, compute mo yung available strength. Ito yung similar sa ginawa natin dun sa previous examples. Para kang mag-a-analyze. Or, hindi talaga parang. Mag-a-analysis ka talaga. Parang tatantyahin mo. Tatantyahin mo kung anong beam yung kayang dalhin yung load na yon. Then, analyze mo. Okay? Then, mag-revise ka na lang kung kinakailangan. So, gamitin mo na lang yung kumbaga, logic. Kapag may napili kang shape, then somehow, hindi siya nag-safe, tapos nakita mo, maliit lang naman yung diferensya. Halimbawa, sa unang trial mo, nakuha mong strength ay 500 kN, pero ang required mo ay 510. So, magigets mo or may isip mo, ang next shape na pipiliin mo, di mas mataas lang or mas malakas lang ng konti dun sa nauna. If ever naman na sobrang layo ng diferensya, 500 kN ang required. Tapos sa unang trial mo, ang strength ng beam mo ay nasa 200 lang. So sobrang off mark ka, 'di ba? Sobrang layo. Di yung sa kasunod mong trial, layuan mo na. Okay? So ganun talaga yung design. Reiteration. And usually hinahanap 'yan kapag nasa capstone na kayo. So kaya kailangan yung mapag-aralan or matutunan kung paano ginagawa yung reiteration na 'yon. So, trial and error talaga yan. Pero syempre, may shortcut, di ba? Pwede mong gamitin yung beam design beam design charts sa part 3 ng manual. So, ipapakita natin yun later on. Mas okay itong method na to kasi mas mabilis siyang gawin. Okay? Preferred yan. Pero, itatry nyo or ito pa rin ang itetesting nyo kahit isang beses man lang. Gawin nyo. Okay? Dahil ako na nagsasabi, kailangan yan sa capstone design. Hinahanap yan. Okay, so lesson yan kung hindi nyo gagawin kasi tinatamad kayo din naman ang magsasuffer. So, hopefully, i-try nyo yan. Pero dito sa project, lalo na kung kailangan nyo mag-design ng maraming beam, itong part B, ituturo ko to para ma-try nyo siyang gawin. Okay? Pwede nyo ring i-reason out kung bakit yan yung ginamit nyo if ever kailangan. So, ito yung naituro. Then, ito rin naman ang ginagawa. Okay? So, yun ang purpose kasi ng chart para gamitin. So, papakita natin mamaya. Di nakapili ka na ng beam. Na-check mo na yung strength sa flexure. Pasok. Di check mo na sa shear. Then,
i-check mo na sa deflection. Okay? Okay. So, with this, magsasolve tayo ng problem or ay sample problem kung paano mag-design ng beam. Now, let's continue sa sample problem. So, we will be designing a beam, okay? Wherein ang dadalhin niyang load is itong nasa figure, yung 4.5 kilopound per foot na uniformly distributed live load. So, simply supported si beam and gagamit tayo ng A992 steel. So, yung A992, ang Fy niyan ay 50. And yun lang naman yung kailangan natin sa particular info na binigay na to. Also, ang beam natin ay mayroong continuous lateral support. And as far as we have already learned, yung continuous lateral support, it means hindi na natin kailangan pang isipin or i-design yung beam sa lateral torsional buckling. Kasi nga, all throughout, from support to support, merong lateral. Okay? May mga lateral support dyan that prevents our beam to fail sa lateral torsional buckling. Okay? So, example niyan, di ba, yung mga slab. So, most of the time naman, ang may encounter nyo talaga na beam, especially kapag mga structure tulad ng residential or mga bahay, yung common ba, continuous ang lateral support yan. Pero, syempre, i-check mo pa rin kung ikaw yung designer. So, yung maximum permissible live load deflection natin ay L over 240. So, anong una mong gagawin? So, sa steps na na-discuss natin, di ba, kukunin mo muna yung required strength. And to solve for that required strength, may mga formula tayo kung simple lang naman yung loading condition. Okay? Yung required strength na yun yung maximum moment. If it happens na common lang yung load mo, pwede mo yung i-check dun sa table na na-discuss natin kanina kung ano yung maximum moment niya. If ever na wala talaga dun ka nagagamit ng shear and moment diagram. So, itong loading condition na to ay meron dun sa table. So, yung maximum moment natin, okay, para sa UDL na nakalagay sa simply supported beam, ang maximum moment mo ay given by this formula. Yung ultimate UDL times yung length squared over 8. We have the length of 30 and yung W natin ay wala pa. So, yan yung ultimate uniformly distributed load natin. Pwede natin yung makuha using yung load combination. Yung 1.2 na dead load plus 1.6 na live load. So, 0 yung dead load kasi live load lang naman ang pinapasolve. So, we will have here 1.6 times 4.5. So, this is around, or this is equal 7.2 kilopounds per foot. Itong WU, i-substitute natin doon para makuha yung maximum moment. We will have here 7.2 times 30 squared over 8. So, this one, equivalent yan sa 810 kilopounds per foot. So, meron na tayo ng required strength. Yung next step natin ngayon ay magpili na tayo ng shape na gagamitin natin para sa beam. So, to do that, kailangan mo munang i-consider kung ano bang klase yung ide-design mong beam. If you can remember sa analysis ng beams natin, maraming cases doon. Pero kapag nagde-design tayo, ang pinakagusto natin, yung beam natin ay compact. Diba? First and foremost, ayaw mo na slender yung beam. You know how bad it is for a beam to be slender. So, mahirap siyang i-design, napaka-hassle. And also, pangit naman na yung beam mo ay konting galaw lang is, alam mo na yon, kapag slender, maliit or mababa yung width at thickness ratio niya. So, with this,
tanggalin mo na yon. So, ayaw natin ng slender and ayaw din natin yung non-compact. Because, di ba kapag non-compact, either yung flange or yung web. So, for example, si flange, kapag non-compact siya ay vulnerable dun sa tinatawag nating local flange yielding. Diba? Yung failure locally dun sa flange. O di kaya, yung failure locally dun sa web kapag non-compact yung web. So, ideally, gusto talaga natin compact yung beam. Okay? And doon sa NSCP 2015, so kung babalikan natin, which we will do, kapag yan ay pasok dun sa case 1 or dun sa pinakaunang provision ni NSCP, kapag compact si web, compact si flange, tapos hindi mo pa poproblemahin yung lateral torsional backlink, ano na lang ang natitira sa'yo? Yun. Yung provision for yielding. So, i-check na lang natin ngayon yung beam natin for yielding. Diba? Easy. So, with this, kapag siya ay i-check natin yung limit state for yielding according to NSCP, yung ating strength, yung nominal strength sa moment ng ating beam, equivalent siya sa plastic moment. And this plastic moment, equivalent sa Fy Zx. So, dahil design to, meron tayong moment, meron tayong Fy, yung Zx or yung section modulus, yung gusto nating makuha, or yung plastic section modulus. So, to get this Mn, recall natin yung formula na to, yung Phi-Mn, yan ay equivalent dun sa required strength. So, yung design strength, equivalent sa required strength. So, Phi is 0.9 dahil yielding is yielding ay merong 0.9 na resistance factor. So, meaning, yung ating Mn ay equivalent sa 810 over 0.9 and this is 900. Yes, 900 kilopounds foot. So, ito yung gagamitin natin to solve for Zx. Okay? So, Mn is 900. Divide natin sa Fy. Diba? So, 900 divided by 50. Double check pala natin yung unit natin. Baka hindi sila magkasundo. So, yung 900 na kilopound a foot, yung 50 ay kilopound per square inch. So, naka-inch yung isa. Palitan natin or i-convert natin yung 900 para maging 900 kilopound inch to by multiplying 12. So, 900 times 12 divide 50. Siguro okay na to, na? So, 216. And yung unit mo dyan ay naka-inch. Raised to, okay? Raised to 3. Okay. So, sir, anong next step? Ngayong meron na tayong Zx, so ito na si Zx, 216. Punta ka na ngayon doon sa AISC manual. Maghanap ka ngayon ng shape na yung kanyang Zx o yung plastic section modulus niya ay greater than or malapit doon sa 216. Okay, yun lang yung gagawin natin. Punta tayo doon sa AISC, hanap tayo ng shape na may ganitong section modulus. Okay? So, ito na yung mga W shapes natin. Hanap tayo sa section or plastic section modulus. So, ito yon. Ito yung Z. Okay? Ito yung x-axis. So, Zx. So, 198. Medyo malayo pa tayo. Akyat tayo. Yan. 221. So, ilan ang requirement natin? 216. So, meaning, itong shape na to, pasok na to. 93. Nasaan kaya yan? Ito yun. W21 by 93. So, pasok na yan. So, tingin pa tayo dito. Meron pa dito. 230. So, 106. Yan ay, ito yun.
W18 by 106. Okay? So, among those two, ano ang mas pipiliin mo? Siyempre, yung mas magaan. Dahil, di ba, naka-relate talaga yung presyo ng mga steel sa timbang. So, meaning, mas gusto mo yung 93. Pero wag ka munang tumigil. Baka meron pang mas magaan dun sa 93. So, check tayo dito kasi ang daming shape na may strength na greater than 216 or ZX na greater than 216. Ito, yun, 224. Okay? So, we don't want to go beyond, like, bawa, 254 ang piliin mo. Sobrang layo na niyan. Over-design ka na niyan. Okay? Doon ka muna sa malapit sa 221. So, ito yon 84. So, mas magaan siya, di ba? Ito yung weight. 84. 93 yung isa. So, itong gusto natin. Ano to? W24 by or times 84. Okay? Okay. Saan yan? W24 by 84. Kung mapapansin nyo, may nakalagay na C dyan. C. Okay, ano ibig sabihin yan? Check mo dito sa ilalim. Ayun. Yung shape daw natin is slender for compression with Fy is equal to 50. So, yung beam natin, ang Fy is 50, pero bending kasi natin siya tinetest. So, hindi mo to kailangan problemahin. Okay? Slender siya. Pero, yun lang yun kapag magde-design ka ng columns. So, kapag nagde-design kayo ng columns, maybe check this out. Baka ma-miss nyo, slender pala siya. Pero ginamit mo sa pagde-design. So, tingnan nyo yun ha. Tingnan nyo yung part na yun. So, with this, we can choose na, I believe. Ito na yung piliin natin. So, probably meron pang iba dyan. Pero dito na tayo. Ayan. W24 by 84. It is. Okay. So, let's try natin yung W24 by 84. So, actually, yan talaga yung sagot sa example na to. Kasi nakalagay na dito yung mga size. So, ang kagandahan kasi ngayon sa internet, actually yung tinuro ko sa inyo, parang long cut pa yan. I believe may mas mabilis na way para mahanap yung ZX kasi meron ng AI ngayon. Pero, yun nga lang, kapag gagawin nyo yun, maging extra cautious pa rin naman kayo. Kasi alam naman natin yung limitations ng AI. So, mas maganda pa rin that as an engineer, hindi tayo nagtatrust blindly sa kung ano yung nasa internet. Nandyan pa rin yung manual, so i-double check mo pa rin naman. Okay? So, hopefully that is clear. So, yung W24 by 84, merong mga ganitong properties. So, first, analysis na kasi ito. Okay? Analysis na. So, ang gagawin natin, edi back to zero na tayo para na lang tayo nag-a-analyze ng beam. So, i-check lang natin whether itong shape na to ba, kaya niyang dalhin yung 810 kilopounds per foot. Yun lang. Okay? So, now, baka nakakalimutan mo, hindi pa natin sure kung compact itong beam na to. So, i-check muna natin siya for compactness. Okay? So, para sa flange, meron tayong BF over 2TF, right? So, yung thickness or width ng flange is 9.02. Divide natin sa 2 times thickness ng flange na 0.770. So, this is equivalent to 5.86. As far as I can remember, ang limit natin para dito, okay, yung lambda pin natin para sa flange is equivalent to 0.38. Square root ng E over Fy. Okay? So, yun yata yun. So, i-check lang natin. Ilan yun? This is 9.15. 9.15. So, definitely, less than. Diba? Mas mababa yung lambda p natin. Ay, yung lambda natin, yung actual, dun sa lambda p. So, meaning, compact. Okay? Compact yung flange. So, yung web, most likely compact din yon, but for the sake of practice, itry pa din natin.
So, di ba yun ay d minus 2k des? Sana naaalala nyo yun. Hopefully, nasa likod na siya ng utak ninyo sa paulit-ulit yung ginagawa. So, 24.1 minus yung depth. Right? And then yung 2k, or yung k des is 1.33. So, 2 times 1.33. And then, yung ating thickness ng web is 0.470, 0.470. 24.1 minus 2 times 1.33. Okay? Sa pagkakaalam ko, nasa IISc manual din to. I mean, nakadiretso na sa IISc manual yung BF over 2TF and yung para sa web. So, kung makita niyo yun, mas okay para makasave ng time. Hindi nyo na sinosolve ng paganto-ganto. Okay? Again, huwag kayong mag-trust blindly kung i-AI nyo to. So, we will have this value of 45.617. And as far as I remember, ang ating limit dito ay 1.0. 1.0 times 29,000 over 50. So, that is around 24. Tama ba? Hindi ko maalala eh. 3.76 pala. 3.76. Yun. So, 90.55. So, malayo, di ba? So, 3.76. Check na nga lang natin. Wag na. Check na natin. Nasa taas yun eh. Okay, pang-recall na din sa inyo. Ito ba yun? Ito yun. Ayan. 3.76. Tama. Okay? So, 3.76 lambda p. So, this is 90.55. So, kita naman, mas mababa yung ating actual dun sa lambda p. So, alam mo na yan. Compact si web. Okay? With this, sure na tayo. Compact si web. Hindi problema ngayon yung lateral torsional backlink. Okay? Hindi natin problema na mag-fail si flange, mag-fail si web. Therefore, ang limit lang natin or yung design natin will revolve about dun sa limit state for yielding. So, yung ating design strength is equal to. Okay? Diba? Fyzx, which is, sa totoo lang nasolve na natin to earlier. Ito yun. So, therefore, safe na to. Okay? Sure na tayo na magsisave. Yan. And if ever you want na mas maging masinsin yung solving mo, di ba nung una hindi natin sinama yung self-weight? So, pwede mo nang isama yung self-weight ngayon to check whether pasok pa din siya. Kaya yun ang magiging diskarte doon. Ilagay mo yung self-weight. So, now, okay na yan. Okay na tayo para sa moment. Okay? So, pasok na pasok. Yun nga lang, baka ayaw mong maniwala. So, itry na din natin. Okay? Solve natin ng bago yung ating magiging moment. So, WU is equal to 1.2. Magkakaroon tayo ng dead load, which is yung beam weight natin, 84. Pero tandaan mo, yung 84 na yon, yun ay pounds. And yung unit natin for MU, naka-kilopounds. So, therefore, it should become 0.084. So, divide mo lang ng 1,000 plus 1.6. So, yung WL natin ay 4.5. So, all in all, this is around 7.301. Di ba maliit lang talaga yung na-add? So, 7.2 yan kanina, 7.3 na ngayon. So, maliit na bagay. Okay? So, yung required moment strength natin at this point. So, let's call this MU. Will become 7.3. 7.3 times 30 squared over 8. So, this is 821.4 kilopound foot. So, gagawin mo, okay, ito na ngayon ang i-check natin. Pasok ba dyan yung strength ng ating beam na napili?
So, simple lang naman. Ito yung formula. You know. Yan. Okay? So, yung VMN na yan, ito na yung MU natin. Right? So, VMN is equivalent to FY ZX 224. Right? 224. Ito na yun. Ano? 224. So, 50 times 224. So, this is 50 KSI. So, 112,000 Okay? So, 112,000. Anong unit? Kilopounds. Okay? Itong 224 ay naka-inch cube. Okay? Itong 50 ay naka-K over inch squared. So, kilopound inch. So, divide natin yun sa 12 para naka-kilopound foot. So, divide 12. So, 933.33 kilopound per foot. So, observe nyo na lang. Check mo. Ang actual, E21, ang strength ng ating beam, 933.33. Safe. Diba? So, okay tayo ngayon sa moment. So, okay. Lagyan mo na lang yan. Therefore, okay. Okay? So, punta naman tayo ngayon dun sa analysis para sa shear and para sa checking lang nung deflection. Check lang natin kung pasok siya doon. Okay. So, check na natin siya sa shear. Balikan natin yung provisions ng shear. Yan. Okay. So, ito yung formula. So, anong gagawin mo? Para sa webs of rolled eye-shaped members. So, ito na yon. Ito na mismo kasi eye-shape yung member na gagamitin natin. So, meron na tayong nakuhang head with the thickness ratio ng web natin. Right? Nakuha mo na yun kanina. Ilan nga yun? Sana ba yun? Sana yan. Where did we solve for that one? Ito. 45.617. So, nakuha na natin yung para sa web, yung kanyang width to thickness ratio. Now, i-check na lang natin whether pasok ba siya dito sa case 1. Okay? Or, actually, for case 1 lang. Isa lang pala yung case natin para sa eye shape. Okay. So, para sa eye shape member, ito lang. Para naman sa webs of all other doubly symmetric shapes and singly symmetric shape channels, so ito yung way para ma-solve yung kanilang C sub B. Alright? So, i-check lang natin whether pasok siya dito sa case 1, sa shear. So, that is 2.24 square root of, so i-try nyo na lang sa inyo, just to see. So, this is around 53.94. Ilan ang nakuha natin kanina? Nasa 45. Pasok, di ba? Pasok. So, meaning, ang C sub V natin, okay, ay 1.0. Ang resistance factor natin, okay, is 1.00 para sa LRFT. Okay? Okay. So, basahin pala natin yung unang nakalagay dito. For all provisions in this section, except section 507.2.1, ang iyong magiging resistance factor ay 0.9. Okay? So, lahat maliban dun sa pinakauna, ito. Okay? 0.9 ang resistance factor. And according dun sa nasolve natin, pasok siya dito sa case 1. Yan. So, meaning, ang gagamitin natin ay hindi 0.9. Yun lang naman ang diferensya. Imbis na gumamit tayo ng 0.9, hindi tayo gagamit. Kasi nga, pasok siya dun sa sinasabing exception ng NSCP. So, hopefully, nakigets nyo na kung paano basahin sa NSCP. Kasi sa totoo lang, marami yan. Hindi natin makakover lahat yan. Pero, I hope as you listen and learn kung paano ginagamit yung NSCP, matutunan nyo na kung paano magbasa nung nakalagay dun sa code natin, sa Bible nating civil engineers. So here, okay sir, okay na pala yung C sub B natin. Okay na din yung
resistance factor. Meaning, ito na. Yung Vn natin, parang siya na din yung ultimate shear natin. So, screenshot lang natin to para magamit natin later on dun sa huling problem. Alright? Ayan. So, ito yung magiging strength ng ating beam. So, Vu is equal to VVN, pero dahil ito ay 1.0 according NSCP, eh didiretso na yan. So, 0.6 Fy times area ng web. Yung C sub B, 1.0 din. Wala na, basic na. Okay? So, ito yung strength ng beam, pero bago natin isolve yan, i-check muna natin kung ilan yung actual. So, paano mo kukunin yung nasa actual? Eh, di kunin mo yung maximum shear. Diba? Kanina, dun sa moment, ang kinuha mo, yung maximum moment. Eh, di yung ngayon, ang kunin mo, yung maximum shear. So, i-recall natin, paano ba kinukuha yung maximum shear ng UD? Okay. So, kapag hindi nyo alam, pwede nyo i-check yung table na pinakita ko kanina. Pero kung alam mo na, di ba, ito lang yun. Saan makikita yon? Nasa support. And yung VU max natin is equivalent to WL over 2. Okay? And again, yung W yung gagamitin mo dyan is yung nasolve mo na kanina. Yung 7.3. Times mo lang sa length na 30. Right? Divide mo sa 2. Then this is 110 kilopounds. So meaning, dapat yung beam na nakuha natin, kaya niyang dalhin, o yung shear na to dapat is greater than or less than dun sa 110 na yan. Okay? So, diretso na tayo dito. Substitute natin 0.6 times 50 times area ng web. So, ano ngayon yung area ng web natin? Eh, di-check mo yung properties. Paano mo makasolve yun? So, that is simply yung depth ng ating beam, which is 24.1 times yung thickness ng web. Okay? So, that is 24.1 times 0.470. So, yung 24.1 is depth. 0.470 is the thickness of the web. So, this, all in all, equivalent yan sa 339.81. So, as you can see, ang layo, di ba, ng diferensya? So, maliit talaga yung chance na mag-fail sa shear ng ating beam. But still, check nyo pa din. So, kilopounds. So, therefore, pwede mo na lang ilagay yan na ganito. So, therefore, the beam or the design of the beam for shear is safe. Okay? Or the analysis of shear is safe. Or simply, safe in shear. Ganun. Or hashtag. So, therefore, safe. Ganun yan. Therefore, safe. Pero kapag nade-design kayo, lalo na sa formal setting, mas okay na maayos yung wording nyo dito. Okay? So, although most of the time, sufficient naman yung ganito lang, pero nasa sa inyo yan as a designer kung paano nyo pagagandahin yung presentation ng design ninyo. Lalo na kung kailangan nyo i-present sa kung sino man. Okay? Sa ibang tao, sa ibang professional sa field natin. Alright? Di ba ang bilis lang, ang dali lang. So, ganito lang yung pag-check para sa shear. Punta naman tayo sa deflection. So, marunong ka na yan, di ba? Kanina. Naalala mo, yung maximum deflection natin para sa UDL, okay, is equivalent to 5WL raised to 4 over 384 EI. Sana wala ka pang amnesia. Now, substitute na natin. 5 times 7.3. Ang length is 30. So, yung unit natin ay hindi maayos. So, ayusin na natin. So, divide 12. Then, 30 times 12 raised to 4 over 384 times E, 29,000 ay, ano yung inertia? About X yan, ha? So, inertia about X is 2370. 2370. And then,
So 5 times 7.3 divided by 12 times 30 times 12 raised to 4. So 1.94 inch. So yan yung deflection ng ating beam. And according dun sa requirement natin, so dapat yung maximum permissible live load deflection natin is L over 240. So lagay natin, okay, to check. Ay, sorry. I forgot. Si sir naman siya nagturo kanina. Yung W nga palang gagamitin natin dito, 'di ba hindi siya ultimate. So 4.5. Okay? So 4.5. So sir, bakit po hindi natin sinama yung self-weight ng beam? So unang-una, ano to? Permissible live load. So live load lang, yung consider mo dyan. Huwag mo isama yung dead load. Unless yung binigay sa'yo is magkasama sa sadya. Okay, yung binigay na permissible deflection para siya sa magkasama. So, pagta lang natin yung 7.3 ng 4.5 to see the answer. 1.19 pala. Okay, so 1.19. And this is, i-compare natin ngayon doon sa permissible, which is L over 240. Ilan yan? 30 times 12 over 240. 30 times 12 divided by 240. 1.5. So, kita naman natin, diba, less than. So, therefore, safe din siya sa deflection. So, that's it. That's how you design the beams. So, konting summary sa ginawa natin. So, kunin mo muna yung actual strength or actual load or moment na naka-apply sa beam. Yun yung magiging required strength. Then, assume mo na yung shape ay compact kasi yun talaga yung gusto natin kapag nagde-design. I-check mo din sa lateral torsional buckling. Okay? So, if ever lang na hindi ganito yung case, na hindi continuous yung lateral support, same pa din yung gagawin mo. Ito pa din. Okay? FYZX pa din. Pero after nyan, sa analysis, ibang usapan na. So, isasama mo na yung lateral torsional buckling. And then, from there, dun ka mag-adjust. Okay? Mag-adjust ka na. Halimbawa, sa unang trial mo, mali, edi adjust mo na lang sa kasunod. Okay? So, meaning, itong unang part, hindi mo babaguhin to. Yan. Para hindi ka na mahirapan. Okay? Pagdating sa pangalawang part, sa analysis, dun mo na i-adjust. Sundin mo na yung provisions ng code. I-check mo na siya para sa LTV if necessary. Then, continue. I-check mo siya for shear. Nabasa mo na yung provision. Madali lang siyang i-apply, di ba? Then, yung para sa deflection. Then, you're done. Okay? So, ito yung manual process. So, ngayon, i-continue na natin. I-walkthrough ko kayo dun sa isa pang way. Yun yung paggamit ng table. Okay? So, ito yan. Ito yung table na makikita mo dun sa AISC manual, yung table 3-10. So, dito makikita mo yung mga available moment versus unbraced length ng ating beam. Okay? So, if ever na may nakuha ka ng required strength, dito ka na lang tumingin. So, example natin yung na-solve natin earlier. Ang required moment strength natin ay 810. Tama ba? Naka-divide na sa resistance factor yon. So, MN or VMN, wala pa. So, yung VMN natin is 810. Yung MN natin, 900. So, dahil VMN to, yung 810 yung titingnan natin. So, check natin. For 50, angat tayo. 400, 600, 600, 600, 800. Saan yan? Yun. 810. Okay? 810. And also, nasa x-axis or nasa y-axis yung strength. Yung x-axis naman natin, nandun yung unbraced length. So, ganito to. Ganito gamitin yan.
tingnan mo sa y-axis yung strength, tingnan mo sa x-axis yung length. So, ano nga yung length natin? Di ba continuous lateral support? Meaning, yung unbraced length natin ay 0. Yung distance between supports na walang lateral support, eh, supported nga siya all throughout eh. Eh di 0 yung unbraced length. Okay? So, hindi dito. Taas to eh. 22 yun eh. So, angat pa tayo. 22, 6. So, mas mababa pa siya sa 6. 0 nga eh. So, nandito siya sa pinakasagad sa gilid. So, hanap ko lang ng 810. Ayun. Diba? Hanap ko ng 810. Ayun. Kung makikita mo, nandito yung W21 by 93. Ano? Right? Pasok siya dun sa 810 na requirement. Pero nandyan din kasi yung W24 by 84. So, kung check mo pa dito, W18 by 106, nakita din natin to kanina, di ba? So, kung naghanap ka pa, makikita mo tong W14 by 132. Pero, sobrang bigat niya kasi. So, meron pong mas mataas dyan, pero most likely, mabibigat na yan ng sobra. So, ang pinakaswak talaga dyan is W24 by 84. So, ito rin yung preferred. So, kapag nagde-design kayo, pwede nyong i-make use yung knowledge na to kapag nagde-design kayo ng beams. So, check mo yung unbraced length. Okay? And then, check mo yung kanyang required strength. Tapos, pili ka na ng beam. Tapos. So, ang pwede mong gawin sa una, i-test mo muna. Okay, i-check mo na. I-check mo kung totoo ang nakalagay dyan. So, most likely kasi tama na yan. So, kapag safe na, edi i-analyze mo. Okay? Yun nga yung way para ma-check. So, i-analyze mo siya. And then, probably, kapag after siguro 10 trial, lahat ng lumabas dito ay tumpak, edi pwede mo nang ma-prove, pwede mo nang sabihin, okay, ito na yung gagamitin ko, hindi ko na kailangang i-analyze pa next time. So, makakasave kayo ngayon sa pagde-design. So, pwede nyo sabihin, based on the table, 3-10 of AISC. Ayun, ganon. Pero syempre, most likely, hahanapan pa rin kayo ng calculation sa thesis or sa capstone design nyo. Aralin nyo pa rin kung paano yung manual. But again, this knowledge is indispensable para makapag-save ng time sa inyo. So, yung trial and error kanina, pwede nyo nang i-skip lahat yun. Diretso na kayo dito. Hindi na kayo magta-trial and error kasi nandito na yung table. Yun ang purpose nun eh. Para ma-save or makapag-save ng time, di ba? So, ayun. This is it. Kapag nakuha nyo na to, edi analyze. Para lang ma-confirm kung tama. Tapos. Di ba? So, saan siya makikita? Table 3-10 ng AISC. Okay. So, hopefully nakatulong ako na mabigyan kayo ng idea kung paano siya dinedesign. Ayan.